In this video, pag-usapan muna natin ang bagong rules na inilabas ng SEC. Nakafocus ito sa crypto content, mapa-TikTok pa yan, YouTube, Facebook, or kahit simple group chat sa Telegram. Kailangan na ngayong mag-ingat. Bakit? Dahil sa bagong SEC CASP rules, may mga bagay na dating okay lang pero ngayon ay pwedeng magdala ng kaso, multa o pagkakakulong. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang crypto content, pwede pa rin naman basta sumunod lang sa tamang paraan. Ano ang CASP at bakit may bagong batas? Ang Crypto Asset Service Providers o CASP ay mga company o tao na nag-o-operate o nag-o-offer ng crypto services. Kasama na rito ang exchange, ICOs, NFT markets, staking platform at maging mga influencer na nag-e-endorso ng crypto. Ayon sa SEC, tumaas ng sobra ang crypto adoption sa Pilipinas. Sa ulat ng Chain Analysis, umabot sa $40 billion ang halaga ng crypto na pumasok sa bansa mula July 2023 to June 2024. Kaya para maprotektahan ang mamamayang Pilipino, ipinatupad ang isang kompletong hanay ng rules. So ang i-discuss ko lang ay ang mga common. Unang-una sa lahat dito sa bagong rules, sinasabi na bawal mag-promote kung wala tayong SEC at BSP license. Ito yung sinasabi sa Section 7.1 ng SEC CASP rules. No person or entity shall engage in the marketing or inducement to purchase crypto assets. So ibig sabihin kung hindi tayo financial advisor, wala tayong SEC at BSP license, wala tayong karapatang mag-promote ng crypto token or coin, mag-endorso ng exchange o crypto app, mag-invite na sumali sa staking or yield farming, maghikayat na bumili ng NFT na may financial return, kasama dyan yung kahit simple Facebook post lang at nag-endorso ka ng isang coin or sabihin mo mag-sign up sa exchange ay itinuturing ng batas na illegal na marketing. So bawal na yung mga normal na ginagawa natin sa Facebook at YouTube, mag-sign up sa ganito, ganyan, kasi pagpo-promote yun. Kahit sa mga YouTube description, bawal mag-iwan ng affiliate link sa mga Facebook and post, ipinagbabawal din yon kahit Facebook comment. Lalo na yung mga merong sign up or mag-register dito sa affiliate link sa description, referral link, kasi pwedeng mag-earn ng commission at hindi yun maituturing na in good faith sa pagkikreate ng content. So ibig sabihin para maging compliant tayo sa batas, walang link sa description, pwede yung direct link sa exchange na ipinakita mo sa video na ginamit mo lang ito as a demo. Sa madaling salita, sa batas na ito, hindi ka dapat kumita ng commission sa ibang exchange kung hindi ka registered sa SEC. So kailangan ko lang pala mag-register sa SEC at maging financial advisor. Well, kahit magpa-register ka pa as financial advisor na merong madugong proseso dahil gusto mo maglagay pa rin ng affiliate link ng paborito mong global exchange, ay hindi din uubra yun kasi ang inaalaw lang ay ang mga registered na exchange dito sa Pilipinas at iilan lang yon. So kung ikukumpara natin sa ibang bansa, ang Pilipinas ang may pinakamahigpit regarding affiliate link sa international exchange. Kasi sa ibang bansa like MiCA ng Europe at US, as long as meron kang disclosure, hindi agad ito illegal. So dito sa Pilipinas, kahit may disclosure ka pa, kasi hindi na in good faith kung meron kang affiliate sa ibang exchange. Now, kung mahuli ka naman regarding affiliate link, then ang parusa dyan ay hindi bababa ng 50,000 at hindi naman lalagpas ng 10 million. So kung nahulihan ka ng unregistered affiliate link in one video, 50,000 agad yun, 10,000 per day kung tuloy-tuloy pa din ang paglalagay mo ng link sa description. Yan ay kung wala kang kinita sa affiliate link. Pero kung may kinita ka na commission na more than 100,000, then times 3 yun plus base fine. Kaya sa mga content creator dyan, tanggalin nyo na ang mga affiliate link nyo. Pwede naman ang link basta hindi affiliate. May imprisonment din yan. At bawal din mag-endorso ng ICO, yung mga pre-sale na yan, tokens and exchange. Pero pwede pa din naman mag-review ng token, yung walang bias. Wala tayong sasabihin na mag-invest, safe ito, to the moon, bawal yun. Dapat may clear disclaimer, hindi bayad, walang affiliate, dapat objected ang tono. So mababawasan na yung mga token review dito niyan kasi kahit hindi ka bayad, naging positibo ka sa review ng project, then hindi pwede yun. Kailangan wala kang opinion sa ni-review mo. Kaya sa crypto ngayon dito sa Pilipinas, mas maganda mag-focus na lang tayo sa mga crypto news at trading tutorials. To be safe, don't ever review a token para hindi kapag hinalaan na bayad ang review. Kaya hindi na muna tayo magre-review ng mga token dito at marami namang foreign channels dyan na nagre-review ng mga hype tokens, doon muna kayo. Sa airdrop naman, ano ba ang sinasabi ng batas dito tungkol sa airdrop? Bawal ang airdrop kung merong kapalit. Pasok yan sa Section 7.3.6 ng SEC
CASP rules. Conducting airdrops in exchange for any form of value such as user data, social media promotion, or sign-up incentives shall be considered marketing activity subject to regulatory approval pa. Ang airdrop ayon sa pagkakaintindi ng SEC ay hindi basta free gift. Ito ay isang distribution mechanism na ginagamit ng isang token project. Well, totoo naman yan. Para manghikayat ng users, mag-collect ng data, magpalaganap ng awareness, mag-push ng network effect. At dahil may inducement element, kino-considered ito na form of promotion or marketing. So bawal na yung pag-i-invite na mag-sign up kayo dito sa link na ito for possible airdrop kasi na-violate ito yung data collection. Or sa Facebook post, share this post and tag 3 friends para mag-qualify sa airdrop. Violation ulit yon. Kasi ang tagging ay marketing engagement, kailangan regulated under SEC rules. Pati yung mga Discord and Telegram na nagsasabi na we are distributing tokens to early supporters, just fill out this Google form. Kahit walang bayad, kapag nag-fill ng form ay considered as value na ibinigay mo sa project, kaya bawal pa din. By the way, ang cover lang naman ito ay yung mga content creators, influencers, katulad ko, exchange or teams, mga third-party marketers. Pero kung isa ka lang crypto enthusiast, hindi ka naman nag-i-invite, pwede kang mag-participate sa mga airdrop individually. Kaya hindi nito apektado ang mga end user. Again, marami namang foreign channel na hindi saklaw ng SEC ng Pilipinas na makakapag-promote pa din ng airdrop. So doon lang kayo pupunta. Ang problema nga lang, kung gusto nyo mag-promote, yun ang ipinagbabawal. Kaya yung mga nagsasabi na bawal na mag-participate sa airdrop dito sa Pilipinas, pwede pa din kung end user lang kayo. Pero wag nyo nang tangkain pa mag-invite. However, mga crypto content creators, wag kayo mawala ng pag-asa. Ang sakop lang kasi ng SEC new rules ay mga crypto-related products. However, kung may nag-alok sa inyo na sponsor, katulad ng sugal, online games, kahit lifestyle project, okay yan. Hindi nito sakop ang mga uri ng produkto gaya ng sugal, gambling, fashion, apps, electronics, mga non-crypto financial services, mga VPN, ganun. Pero anything related to crypto, bawal ka mag-promote kung crypto influencer ka at hindi ka rehistrado. And by the way, hindi retroactive ang batas. Wala sa SEC MC number 4 series of 2025 ang nagsasaad na retroactive ito. Ibig sabihin, ang mga lumang video na ginawa bago ang effectivity ng batas ay technically hindi covered kung hindi mo na ito ina-update, ipinopromote o ginagalaw. Pero pwede naman tayong pumasok dito sa continuing violation clause. So ibig sabihin, yung mga lumang video mo noong 2020 at meron ka dong affiliate link na nagpo-promote ng unregistered exchange, then pwede kang magka-violation sa bagong batas na ito. At kailangan mo siyang burahin. Although hindi na siya retroactive, pero continuing violation naman, so parang ganun din. So lahat ng mga sponsored video mo, token review na bayad, mga descriptions sa YouTube na merong affiliate link, simulan mo nang burahin yan. Ako medyo nagbabawas na kasi ipinagbabawal na yun sa batas. Kahit lumang video pa yan, walang deadline na sinasabi sa dokumento, pero mas maganda as soon as possible kung gusto mo maging compliant. Wala pa namang mass monitoring system ang SEC. Karamihan ng magiging actions nila ay based sa complaint, tip, or viral exposure. So hindi ko madidiscuss lahat ng mga nabanggit sa batas. Hindi naman tayo abogado. Lahat ng impormasyon na sinabi ko dito ay ni-research ko lang sa tulong na rin ng ChatGPT kasi lahat ng knowledge in the world nandito na. At yun lang ang basis ko dito. Fair ba ang batas na ito kung ikukumpara sa ibang bansa? Mas naging mahigpit ito sa marketing, especially sa mga crypto influencers to protect consumer. Pero yung effectivity nito hindi masyado kasi kapag nag-browse ka ng Facebook or Google, x.com, marami kang makikitang ads about crypto, token sale, etc., mga scams. May access din naman ang mga Pilipino doon. At ang mga Pilipino gusto niyan makatipid sa fees. At yung mga foreign influencers ay hindi naman sakop ng jurisdiction ng Pilipinas. So makakapag-sign up pa din sila sa affiliate link ng iba. Although mababawasan naman talaga yung excessive promotion at yung mga crypto hype, which is good. Kaya laylo muna tayo dyan dito sa channel. Focus lang muna tayo sa mga crypto news, trading tutorial. Hindi muna tayo magre-review ng mga top 5, top 10 altcoins na lilipad. Bawal yun. Basta bawal mag-hype dito sa crypto. Tamang educational content lang muna tayo, which is marami naman akong ganun dati pa. Hindi kasi napapansin ng mga educational content. Mas gusto ng tao yung mga hype talaga, yung mga next gem, 100x to the moon. Yan ang gusto ng mga viewers. Kaya lipat muna kayo sa mga foreign channel. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.